Agree ba tayo na ang law is a teacher? Paano Yes. naging teacher yung law? Sige, Ate Marge. Kasi lahat ng kanyang mga batas, yun yung nagtuturo sa atin ng do and don'ts. Kaya, di ba ang teacher ganun din? Do and don'ts din ang tinuturo sa atin, mga kung knowledge. Di ba yung batas ay ganun din. Yung ganun din. Yun yung nagtuturo, alin ang bawal, alin yung pwede, mga ganun. Tama. So, yun nga sa law kasi makikita nga natin yung makikita natin kung ano yung pagkakamali natin or saan tayo nagkamali. So, natuturuan din tayo. Pero ang tanong dito, bakit sinabi ni Paul na hindi naman ang law hindi naman siya nakakaligtas? Diba may warning si Paul na hindi naman yun nakakaligtas. So, bakit kailangan pa yung law? Baka mayroon kasi mga iba na sinasabi, di ba? Kayong mga Adventist, masyado kayong legalism. Sunod kayo ng sunod sa batas, hindi naman nakakaligtas. So, paano natin ngayon yan? Re-reconcile. Ano sa tingin niyo, kapatid? Pagtulungan natin yung lesson natin kasi maganda to eh. Mas maganda kung maraming input para mas malalo nating maintindihan. Kasi ang pagsunod natin sa batas, isa yon sa mga palatandaan kung yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Panginoon, isa yon sa mga kumbaga sa niluluto, isa yon sa mga ingredients, isa yon sa mga sangkap na kung sumunod tayo sa batas, parang ano din yan ilagay natin siya sa mundong sa makamundong pag sumunod tayo sa batas, hindi tayo huhulihin. Pero kung lumabag tayo sa batas, di ba, huhulihin tayo. Parang ganon din yon. Sunod tayo sa batas dahil mahal natin ang Panginoon, dahil may pananampalataya tayo sa Kanya. Yung pananampalatayang yun, yung relasyon natin yun sa Panginoon, yun yung magliligtas sa atin. Kasi para ano pa yung batas ng ating Panginoon kung hindi naman natin siya sundin, useless din yun. Diba? Hindi siya natin mahal. Okay, so yun nga, nakakatulong talaga ang law. Unang-una ay ito nga magtuturo sa atin na mali tayo kasi kung wala yung law, edi kahit anong gawin natin pwede. Di ba? Kasi wala namang, hindi natin alam kung mali o tama. So, yun yung isang nun. At meron pang sinasabi yung lesson natin na isang gamit ng law, isang purpose ng law. Sinong pwedeng magbigay? Meron ditong sinasabi sa Sabat, sa araw ng Sabat. So sabi ng lesson natin, ang isa pang purpose nito ay since nga tinuturo sa atin na tayo ay makasalanan, di ba? Ay ang isa pa dito ay gina-guide tayo ng law. Ito yung nagsasabi sa atin na oo nga pala, kailangan ko ng tagapagligtas. Kasi alam natin na makasalanan tayo, di ba? Pag alam natin yung kasalanan, ano bang dapat kong gawin? Yung isipin natin, siyempre nagkasala ka, parang matatanong mo sa sarili mo, ano bang dapat kong gawin? So dahil mayroong nagtuturo sa atin na tayo nagkasala, ito rin ay nagtuturo sa atin na ano ang way of life or ano ba ang dapat nating gawin para tayo nga ay at least matuwid or magawa natin yung tama, which is wala namang iba kundi ang tinuturo nito ay si Jesus. So, di ba, kung wala yung kautosan, hindi tayo lalapit kay Jesus, hindi natin siya kailangan. Hindi naman alam na may kasalanan tayo. Pero dahil merong law, meron tayong sinusundan, meron ng guide sa atin ay natatama yung daan natin, na ituturo tayo sa buhay na dapat nating tatahakin. So, yun yung maganda doon. At naituturo tayo na dapat tayong manampalataya kay Jesus at maging masunurin sa Kanya. Kasi yun nga yung magbibigay sa atin ng buhay. Okay, sino ba yun? Si Brother Red, meron kang gustong sabihin or meron kang idagdag? The law as a teacher. Yun nga, yung law,
nagtuturo siya, di ba? Nagtuturo siya kung ano yung mali mo, kung ano yung dumi mo para siyang salamin. Pero hindi siya nakakaligtas kasi ang nagbibigay talaga sa atin ng kaligtasan si Kristo. Kumbaga siya yung pinaka-perfect example nung bumaba siya rito sa lupa. Siya ang nagbigay siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Itong law kasi para siyang salamin, di ba? Fall short talaga tayo sa law eh. Hindi talaga natin mape-perfect yung law. Ang ginagawa palagi ng law, itinuturo palagi kung ano yung kasalanan mo. Iko-condemn ka talaga niya. Wala siyang awa. Diba? Wala siyang awa. Pag sinabi ng batas, nagkasala ka, ito yung kasalanan mo, ito yung hatol sa'yo, patayin ka, talagang walang awa yon. Pero dahil kay Kristo, di ba? Kung si Kristo yung magiging example natin, susundin natin, ha? Namuhay siya rito bilang isang tao, ipinakita niya paano tayo mamuhay. Ha? Kung lalakad tayo katulad kay Kristo, kahit hindi na natin tignan yung law, di ba? Si Kristo na mismo, sila kay Kristo lahat, sa kanya yung pag-ibig. Makikita natin kung paano niya sinunod yung utos na may pag-ibig. Itinuro niya rin sa atin kung paano ipamuhay yung utos na may pag-ibig. Kasi ang law, di ba? Hindi yung law kasi kung titignan natin, di ba, kung babasahin natin, puro hatol siya eh. Puro hatol siya. Oo nga. Masakit. dahil pero dahil sa kahit ilan pa yung kaugalian, di ba, ng mga Israelites, di ba? Na pumapatay sila ng mga hayop, ini-sprinkle doon sa kabalbalan dako, di ba? Di ba? Kahit ilan pa yung patayin doon, di ba? Hindi ka talaga magiging banal, di ba? Dahil yung law, nakita talaga yung kasalanan mo eh. Di ba? Pero dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, yun ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Dahil kung ano yung kaugalian na ipinakita ni Kristo nung nandito siya sa lupa, yun yung bibigay sa atin ng kaligtasan na ito yung daan talaga, ito yung tamang daan. Yung law, ang ginagawa ng law, yun lang yung nagga-guide sa atin. Siya yung nagga-guide sa atin. Pero yung law, hindi natin masusunod talaga yan sunod ng wala sa damdamin natin. Pero kung susundin natin yung pamumuhay ni Kristo, si Kristo kasi may pag-ibig eh. Ibinibigay niya yung sample paano mamuhay na may pag-ibig sa law, di ba? Kasi kung wala kang pag-ibig, hahatulan ka ng hahatulan ng law. Hindi ka talaga kasi tayong tao, all short talaga tayo, hindi talaga aabot. Kaya nga bumaba si Kristo para tubusin tayo eh. Kasi hindi natin kaya tubusin yung sarili natin kasi hinatulan na nga tayo. Ang kailangan na lang natin gawin kasi ligtas na tayo. 'Di ba? Iniligtas tayo ng biyaya. Ang kailangan natin gawin, i-sustain na lang natin, i-maintain na lang natin yung kaligtasan natin. 'Di ba? Tumingin tayo kay Kristo, hindi tayo titingin sa law. Kasi si Kristo kay Kristo na lahat yung package deal ng kaligtasan. Yeah, tama. So, yun nga, sige, tingnan natin ngayon sa mga susunod na natin at pag-aralan natin kung paano nga ba nagtuturo yung law sa atin, paano tinuturuan para tungkol sa pananampalataya, about grace. So, ito yung mga tinuturo sa atin ng law. Okay, so ito po yung natin, yung kay text natin. Sabi nga dito sa Deuteronomy, di ba? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, talagang ang ating Panginoon ay ito yung law, di ba? Ang sabi nga dito ay ano ba yung great law? Nung tinanong si Jesus, ito yung sabi niya nga, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso at ang pangalawa ay yung mahalin mo rin yung kapwa na which is sabi nga niya ay pareho lang sila ng ng bigat. Hindi naman mas mataas yung ganito. So dapat pantay 'yon. Okay, so yun nga dito tayo sa Lunes, love and fear and to love and to fear God. So paano na naman natin to ngayon ipapaliwanag na magmamahal tayo pero matatakot din. Hindi ba 'yun? Hindi ba magkasalungat 'yun na mamahalin mo siya tapos takot ka? Kasi 'pag takot, paano mamahalin ng isang tao kung takot ka? Paano ba 'to, Ate Marge?
Kasi ang takot na sinasabi diyan, hindi yung takot na parang takot ka sa may kinakatakutan ka na kung anong mga bagay, kundi parang yun ay paggalang mo, yun ay pagrespeto mo sa ating Panginoon. Kasi kung mahal mo yung isang tao, re-respeto mo siya, di ba? Parang ganun yun eh. Kaya ganun ang ano doon, to love and to fear God. Parang Okay. mahalin ka, nagalaw siya, siya, pinupuri siya. So tama po 'yun na ang takot dito ay iba kasi yung takot na ano parang yung takot na to dito ay may reverence nga. Yung ginagalang mo siya. Parang isipin natin na sa magulang, 'di ba? Meron namang takot tayo sa magulang natin na mabait naman yung magulang natin, hindi naman siya nananakit, hindi naman siya ano nga siya, good provider. Pero yung mga anak ay takot sa magulang niya. Pero hindi ibig sabihin takot na ayaw niya makita. Takot sila na Takot sila gumawa. oo. Pero hindi takot na baka baluin or baka ano. Takot lang talaga sila kasi nga mahal nila. Kasi yung magulang nila ay binibigay siguro lahat, iniintindi sila. Hindi sila pinapabayaan. Pero ang magulang din na ito ay may prinsipyo din sa buhay na kung anong sinabi niya na kung anong tinuturo niya sa anak niya ay talagang ginagawa niya. Kumbaga, kung sasabihin niyang huwag kang gumawa ng ganito at ito ang consequence mo, talagang ginagawa niya. Ganoon naman ating Panginoon, di ba? Kaya tayo dapat matakot sa Kanya kasi pag sinabi niya, pag lumabag ka sa batas, ito ang consequence mo. So mangyayari talaga yon. Hindi pwedeng hindi gagawin yon. 'Di ba? Yung sinabi niyang pag ikaw ay kumain nito ay mamamatay ka. So mamamatay talaga sila, nagkakasakit sila at in the end namatay talaga yung ating mga magulang. So yun yung parang matatakot ka kasi alam mo na pag sinabi niya ay siguradong mangyayari yon. So katulad din sa atin, minsan mga kapatid, may mga magulang na ano sasabihin na pag ginawa mo tong bagay na to papaluin kita. Pero makikita mo pag yung palo niya sobrang lakas ng ano daw ng amba pero pagdating sa balat ng bata, sobrang hina parang hindi maramdaman. So yung bata, susunod hindi naman maniniwala. Niwala ka diyan sakit tatay, hindi naman masakit mamalo 'yan, 'di ba? Pero ang ating Panginoon hindi siya gano'n. Talagang kung ano yung consequence ay ibibigay niya. Kaya 'di ba yung mga Israelites ay talagang pag naalala nila ang mga nangyari ay talagang matatakot sila. Pero alam naman nila na ang Panginoon naman ay nagbibigay talagang abundantly lahat ng pangangailangan nila, 'di ba, nung sila ay nasa wilderness ay pinigay sa kanila. So ano pa, sino pang pwedeng magdagdag kung bakit hindi magkakontra itong to love and to fear God? So yun nga, sa mga magulang dito na kung sinabi natin sa anak natin na ito yung consequence sa gagawin natin, talagang i-implement natin. Kasi magre-reflect dapat tayo sa karakter ng ating Panginoon eh. Kung hindi natin ipapatupad yung consequence na sinasabi natin, magmumukha tayong sinungaling sa anak natin. So hindi na tayo susundin, hindi na tayo paniniwalaan next time. So kaya ang ating Panginoon, masakit man sa Kanya, yung mga consequence ng kasalanan natin, 'di ba? Sabi nga ni Brother Red kanina ay talagang ikukundim ka ng law. Pero kailangan niyang gawin kasi nga mahal niya tayo at kailangan tayong mai-correct. At yun yung tama. Ang maganda lang nun is kahit naman may consequence tayo, nandiyan pa rin siya tumutulong sa atin na kung paano natin malampasan. Meron siyang mga gina-guide niya, 'di ba? Tinuturuan tayo. So, meron pa ba comment sa sa Sunday? Nagpa-accept daw si Tirot sa Zoom. Oo nga. Hindi ako nagka-control sa Pa-accept na lang dyan sa host natin.
Okay, so tuloy tayo. Sige, Brother Ed. Hello? Okay, tuloy tayo. Sabi nga dito, di ba, God made every provision so that His law would not be forgotten. In this way, God, a long-suffering educator. So, yung Panginoon talaga natin ay gumagawa siya ng paraan na hindi makalimutan. Kasi alam niya, di ba, na darating ang panahon na makakalimutan natin. Kaya talagang ano siya, hindi siya nagsasawa na magturo sa atin. O ituro, ipaalala sa atin from time to time or every now and then na mayroon tayong dapat gawin or mayroon dapat sundin. So, bihira lang yung ganun, 'di ba, na ano, na kahit tao nga minsan nagsasawa, 'di ba? Nagsasawa na ako sa katuro sa iyo, sa kasabi sa iyo, hindi ka pa rin sumusunod. Pero ang Panginoon natin, hangga't maaari, hangga't tayo nakikinig pa sa kanya, eh talagang nagtuturo siya ng paulit-ulit, 'di ba? Nagpadala siya ng mga prophets ng panahon ng mga Israelites. At sa atin ngayon, nandito yung Bible, nandiyan ang ating mga pastor na siyang parating nagpapaalala sa atin. Di ba? Minsan nakakalimutan na natin magsimba, nakakalimutan natin magbasa ng Bible. So nandyan yung mga paalala ng ating mga pastor na mayroon tayong Bible reading na dapat nating gawin, di ba? Nasaan pa tayo? Nasa Exodus pa rin hanggang ngayon. So parang ilang buwan na yung nakaraan. Nakakalimutan natin. Pero buti na lang nandiyan si Pastor para nagpaalala na patuloy natin yung ating pagbabasa. Kasi nga, yan ay nagtuturo sa atin. At makikita din natin dyan yung paano ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, yun. Dito tayo sa sa a witness against you. So yun nga sabi ni Padre Red kanina, witness talaga siya. Talagang pag binasa mo yung law ay wala kang magagawa kundi tanggapin na ikaw ay nagkamali, di ba? Lahat naman tayo, wala namang perfect siguro sa atin. So talagang sinadya ng Panginoon niya, binigay sa atin yung law para nga maalala natin. Ito yung parang para siyang tao, di ba, na kahit nakasulat lang yan, eh pag binasa mo ay para siyang buhay na tao na nagwi-witness na ikaw makasalanan ka, ganito. So at least siya yung nagpapaalala nga sa atin. So, yun nga, nung panahon nga ng mga Israelite, nung si Moses ay malapit ng mamatay, ay talagang tinuro niya, 'di ba? Ginather niya lahat ng mga Israelites at tinuro niya. At sinabi niya, ibinilin niya talaga doon sa mga Levites na itong Book of Law ay ilagay doon sa Ark of Covenant, 'di ba? Kasi nga yun yung magiging witness sa kanila kung sila ay naligaw, meron silang pwedeng balikan. Merong magko-correct sa kanila. At kung makipansin niyo pati dito, talagang gumawa ng paraan nga yung Diyos natin na hindi makalimutan. Ano ba yung iniwan? Ano bang pinagawa ng Panginoon kay Moses para ay itong law nga ito ay yung mga utos ng Panginoon na hindi makalimutan ng tao? Okay. So dito, sabi dito, mayroong 2 steps of learning sa pamagitan ng law. Anong una daw ay makinig tayo. So makinig, so hindi sapat yung pakikinig lang. Makikinig tayo. Minsan kasi nakinig ka lang pero hindi ka nakapag-focus. So walang effect 'yon. So sabi dito ay pakinggan muna at ang pangalawa ay learn. So importante yung i-learn natin. Talagang pag sinabing learn ay pag-aralan natin. Kumbaga narinig natin na sinabi ng pastor o nabasa natin sa Bible, ano bang ibig sabihin nito? So, pag sinabi mong learn, 'di ba, pag nag-aaral tayo sa ating mga kabataan, siyempre magre-research ka. Mayroon kang mga text na tama ba 'to, i-re-relate mo from Old Testament to New Testament, sa mga experience, sa mga kwento, 'di ba? I-re-relate natin kung ano yung narinig natin or minsan yung 'pag tayo nagbabasa, so aaralin natin. Kasi kung makinig lang tayo at basahin lang natin ng isang beses, lalagpas lang 'yan, eh. So doon tayo matututo 'pag tayo ay nakinig or nagbasa, tapos inaaral din natin. So yun, dun tayo nga
matututong matakot sa Panginoon, makilala siya, at talagang maalala natin, maintindihan natin kung ano ang kanyang tinuturo sa atin. So knowledge and fear are a process. So tama naman mga kapatid. So process talaga, hindi siya isang beses lang. Kaya nga talagang simula pagkabata, 'di ba? Ang tinuturo naman sa church natin ay kumbaga paulit-ulit, puro Bible, puro doctrine natin, 'di ba? Ilang beses na nating narinig yung tungkol sa Sabat. Ilang tao na nagse-sermon yan. So process kasi yan. Talagang 'pag inulit-ulit natin, dun natin maiintindihan at talagang matututunan. So hindi siya automatic lang na once mo lang narinig, once mo lang nakita, ay hindi, alam mo na, hindi mo na makakalimutan. Ang alam ko nga sa pagbabasa, 'di ba, parang ang advice, basahin mo at least 10 times ba? Parang yung nabasa kong libro ay 'pag binasa mo yung isang bagay ng 10 times, malaki ang impact nun. So process talaga siya. So gano'n din po sa law. Kaya magtataka yung iba or magtataka tayo, binasa ko na naman 'yan, bakit hindi ko pa rin magawa? Siguro kulang pa, hindi pa natin natutunan kasi kulang pa yung process, hindi pa kumpleto yung process ng learning natin. So gano'n din 'yan sa memory verse natin, 'di ba? Memory verse, ma-memorize mo siya ngayon pero kinabukasan na nakalimutan mo na. Kasi hindi mo siya inulit-ulit. Pero 'pag 10 days mo yang araw-araw mo nung mini-memorize yung memory text mo, ay talagang mapapasok na 'yan sa isip mo, hindi mo na siya makakalimutan. Okay, what does fear God mean when the people are also told that you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength? So ito nga yung di-discuss natin kanina, 'di ba? Ah Bakit takot ka pero mamahalin mo siya. So yun nga yung dahil takot tayo dahil alam natin na 'pag sinabi niya ay talagang gagawin niya, at kahit man ito ay hindi makakabuti sa atin, gagawin niya kasi yun yung pag-ibig niya na matuto tayo, eh. Kasi kung walang consequence nga, hindi talaga tayo matututo or i-ignore natin. Yun yung tendency ng tao, na 'pag walang consequence, kahit nga may consequence, binabaliwala pa rin natin, pero mas lalo na 'pag walang consequence. So, kahit masakit nga sa Panginoon, 'di naman siya natutuwa na tayo ay nahihirapan or tayo ay nagsa-suffer, pero ah, kailangan niyang gawin para tayo ay matuto. So, mga kapatid, baka meron kayong gustong idagdag? Naririnig pa ba ako? Opo. Sige po, Ririnig. sino ba? Walang nagsasalita, baka hindi na ako naririnig. Okay, so tuloy tayo. Sister Cheng, meron ka ba gusto sabihin? Hello po. Happy Sabbath po sa lahat. Sabat po. Okay, dito tayo sa ito isang maganda ring topic sa Tuesday, that you may prosper. So, mga kapatid, ito ang sinabi kanino ba sinabi to? Kanino sinabi ng Panginoon to that ikaw ay magiging matagumpay. So itong napakaganda, 'di ba? Sa pagsunod sa Panginoon or sa kautusan ng ating Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon kay Joshua? That you may prosper. So, hindi ba natin sinubukan to? Timars, tingin nyo worth bang subukan to? Or Brother Red, anong sa tingin nyo? Bakit sinabi dito that you may prosper? So, ang bili ng Panginoon kay Joshua, na sundin mo lang yung kautusan, sundin mo lang yung iniwan ni Moses ng mga kautusan, ay siya ay magtatagumpay. So sabi niya dito, only be strong and be very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper
wherever you go. So ito po yung sabi sa Joshua 1:7. So napakalinaw naman ng sinabi ng Panginoon na sundin mo lang yung mga kautusan na iniwan ni Moses. Huwag kang liliko, diretso lang, sundan mo lang yon at ikaw ay magiging matagumpay. So ito, napagandang tanong to sa atin ngayon. Kasi marami minsan sabihin, bakit hindi ako nagtatagumpay sa buhay? Bakit hindi tayo nagtatagumpay sa buhay? Minsan sa mga karamihan ngayon, ang focus natin is magiging mag-aral, tama naman. Ibig ko sabihin, ang focus natin is maging creative, maging innovative. Ito yung sabi ng lesson natin, maging self-reliance. Dapat may tiwala ka sa sarili mo, which is tama naman. Pero baka mamaya mga kapatid, sa pagpupursige natin na maging magaling, maging maraming alam sa worldly things or sa ating pag-aaral, ang masama nun, baka ay nag-deviate na tayo. Kumbaga, wala na tayo doon sa inuutos ng ating Panginoon. Yun yung mahirap. Baka yun yung maging reason bakit tayo hindi nagpo-prosper. Minsan, di ba? Kasi nakagawa na pala tayo ng masama. Bawal, ano ba sabi doon? Bawal, ano ba yung mga thou shall not? So, thou shall not steal. So dahil sa pagpupursige mo na maging magaling ka, baka mamaya meron ka nang nakuha o meron ka nang nanakaw sa mga kasama mo, natapakan na tao. So hindi ka magpo-prosper. Sa darating ang panahon, may consequence na nababalik sa atin. So katulad nga ng mga Israelites, minsan nagpo-prosper na sila, pero dahil sila ay lumalabag sa Panginoon, natatalo sila or baga nasasakop sila o merong consequence yung ginagawa nila kaya sila ay hindi nagpo-prosper. So pero once na every time na sila ay sumusunod o sila ay align sa ating Panginoon, talagang dire-diretso ang kanilang maayos or pagiging successful. So ganun din po tayo mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon ay mahalin natin siya ng buong puso. Huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyusan, di ba? Or hindi naman tayo nagkakaroon noon. Pero sometimes, hindi naman siya talagang literal na meron kang Diyos na sinasamba sa harap mo, sa bahay mo. Pero marami sinasabi natin, di ba? Marami yung mga bagay na pina-priority natin, yun yung nagiging Diyos-Diyosan natin. Kaya minsan, kahit anong pagsisikap natin, hindi pa rin natin parang masasabi natin hindi na naabot yung nagiging prosper tayo, maging matagumpay. So sa ating mga kabataan, ang napagandang advice talaga, sundin natin to. Yung pinayo ng Panginoon kay Joshua, same na payo din to para sa atin ngayon na dapat talagang be strong lang tayo, be courageous na gawin natin. Courageous, 'di ba? Kasi minsan sa school, merong activities na talagang makakalabag tayo sa kautusan ng Panginoon. Lalo na sa trabaho, wala tayong choice kasi binabayaran tayo. Pero sabi niya, courageous lang tayo. At pag tayo ay sumunod sa Panginoon, siya ay nakikita niya 'yan At darating yung panahon na talagang ibibigay niya sa atin yung success na sinasabi dito. Gusto ko makarinig sa mga kabataan or sa mga kung anong tingin niyo dito. Or meron ba kayong experience na pwedeng i-share natin? Si Sister Ezra. Andiyan ba si Sister Ezra? Si Sister Miriam. Nakikita ko si Sister Miriam. Ayan. Kaya si Sister Charlotte. Sino pa ba mga nandito? Ras. Alam ko marami Sister, kayong mga ano experience yung na ganyan. Itong magpo-prosper tayo basta sundin lang natin yung Panginoon. Yung kanyang guide na binigay sa atin, yung kanyang law, yung kanyang kautusan. Brother Ronald, may katanungan dito no? Sige. Paano naman daw yung mga hindi sumusunod ngayon? Bakit nagpa-prosper pa rin sila?
kahit wala. Oo, magandang tanong yan. Sige, baka may gustong sumagot dyan. Tingnan nga natin anong Nabasa ko lang. response niyo doon. Sinong gusto sumagot muna? Ano daw ang Okay. tanong? Putol-putol kasi. Bakit daw yung mga... Sige, basahin niyo ba? Paano naman po yung Yung mga prosper pa rin sila kahit hindi nasunod sa Diyos. Oo. May dalawa kasing klase ng pagpa-prosper. Sige nga. Yung isa, on my own opinion ko, Mhm. hello, naririnig niyo po Sige, ba sige. ako? Sige. Oo, tuloy niyo pa. Bali, on my own opinion po, may dalawa kasing klase ng blessing or pagpa-prosper. Yung isa nang galing sa kalaban o yung isa naman yung galing sa Panginoon. So, minsan kasi kahit na sabihin natin hindi sila depende naman din sa actions nila. Pero minsan din kasi parang depende rin pero pwede rin namang lang din siya, challenge or kasi 'di ba po kahit hindi naman ganun ka masunurin sa Panginoon yung ibang tao. Minsan binibless pa rin kasi wala naman pong si Lord is wala naman siyang pinipili. Pero yun nga lang, the advantage lang din po is yung kumbaga kumbaga lahat tayo binibless ng Panginoon. Oo, parang siya totally explain pero basta depende rin po pala. Okay. So, basta ang sabi niyo, dalawang klase ng prosper, di ba? Mayroong sa Panginoon at mayroon din namang yung sa kalaban. This is, kung titingnan mo, nangyayari talaga. Brother Red, meron kang dagdag? hindi ko lang malala kung anong text yun, pero sa Deuteronomy yun, di ba? Ang Diyos naman kasi may sinabi, meron siyang sinabi na may pagpapala sa susunod, may sumpa sa hindi. Di ba? Yun ang palagi natin. Alam natin, syempre, kung bilang isang Kristiyano, sumusunod tayo sa Panginoon, maraming mga pagsubok talaga na dumarating sa atin. Di ba? Sa estudyante, sa trabaho, di ba? Pero yun nga ang pangako ng Diyos, magpa-prosper ka, di ba? Kasi wala pa lang yung problema, di ba? Wala pa lang yung problema, alam na ng Diyos, di ba? Kung saan kanya ilalagay. Di ba? Example, bago dumating itong pandemic na to, di ba? Alam na ng Diyos kung saan kanya ilalagay para hindi ka maapektuhan ka man pero maayos ka. Parang yung Israel, di ba, sa panahon ng Egyptian, sinasalot yung Egyptian pero itong Goshen, hindi sila nagagalaw nung mga salot kasi protektado ka ng Panginoon eh. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, di ba, may pagpapala sa kung sino mang sumunod, may sumpa sa hindi susunod. Kung yung ibang nakikita natin na nagpa-prosper sila kahit wala sila sa Panginoon, di ba? Syempre, kung hinog na tayo sa pananampalataya natin, makikita natin minsan nasa talento yan di ba? Madiskarte sila, may talento sila ginagamit. Parang ganun lang yan di ba? Binigyan nga tayo ng utak at puso ng Diyos di ba? Yung mga talentong yun, pag ginagamit mo ng mabuti yun, doon minsan makikita mo na bakit sila ganun ang ginagawa hindi naman sila nasunod sa utos, bakit ganun, di ba? Lalo na iba, milyonaryo, di ba? Parang kung titingin sa kanila, hindi ka titingin kay Kristo, ang mangyayari sa iyo, babagsak na lang, di ba? Gagayahin mo na lang sila, di ba? Ang lagi natin tandaan, di ba? Mapalad tayo kasi nandito tayo sa katotohanan. Lagi natin tandaan na yung sinabi sa Revelation 12:17 na ito yung pagkaka ng mga banal, di ba? Na nagsisunod sa mga utos ng Diyos. Then yung sinabi ng Panginoon na may pagpapala sa susunod, di ba? May sumpa, di ba? Sa hindi susunod. Yun lang natin palagi kasi kung puro tayo tanong sa Panginoon na bakit sila ganoon, bakit kami ganoon naghihirap, di ba? Walang mangyayari, di ba? Ang lagi natin tandaan na
kung meron tayong kung nagtitiyaga tayo pagdating ng panahon, di ba? Hindi sumpa yung makakamit nating reward, kundi pagpapala, di ba? Naghihirap man tayo sa mundo, pero ang pangako ng Diyos, di ba? Prosperous ka. Yun ang ibibigay sa Panginoon. Pag prosperous ka, naghihirap ka man, pero prosperous ka. Di ba? Hindi ka niya pababayaan. Lahat ng pangako, di ba? Pagka lahat ng pangako o kung ano mang pagsubok dumating o trahedya sa buhay natin, kung matured na tayo, di ba? Kung matured na tayo sa relasyon natin sa Panginoon, di ba? Katulad kay Job, handa natin ibigay lahat yung buhay natin sa Panginoon. Di ba? Tatanggapin natin lahat. Kung ano yung will niya, tatanggapin natin lahat yun. Mapalad tayo na narito tayo sa katotohanan. Di ba? Bali, ang gagawin talaga natin, tumutok na tayo kay Kristo. Yun, magiging successful tayo. So tama po 'yun. Totoo naman na makikita natin minsan, 'di ba? Pero mga kapatid, huwag tayong mag-judge na mayroong tao na sabihin natin, bakit nag-prosper yung taong 'yon? Alam ba natin kung talagang malay natin kung sumusunod din pala siya sa Panginoon, hindi natin nakikita. Porque ba hindi sila nakikita natin sa simbahan natin ay hindi na sila sumusunod, mga kapatid? Ganun ba tayo mag-base? So minsan, ang tao, 'di ba, judgmental tayo na tumitingin tayo sa outside. Sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Siya ay tumitingin sa inside kalooban ng tao. Although meron din talagang nagpo-prosper na wala sa Panginoon, hindi naniniwala sa Panginoon. Yun nga, dahil nga yun din sa kanilang pagsisikap. Kasi pagsisikap naman yan sa ano eh. Pero ang sabi ng Panginoon dito, pag tayo ay sumunod sa kanyang law, magpo-prosper tayo, plus, merong plus. Ano sabi niya dito? Hindi tayo less yung ano natin, suffering. Kumbaga, hindi natin alam, 'di ba? Yung mga makikita natin, yung iba matagumpay, pero alam ba natin kung ano din yung pain? Ano yung mga naranasan nila? Ano yung suffering nila? 'Di ba? Sabi nga na, pag mas mayaman ka, mas marami kang utang, mas malaki problema mo. At pag mga mayayaman nga, minsan pag nalugi sa negosyo ay, 'di ba, anong nangyayari sa kanila? Minsan ay nagpapakamatay din kasi marami sila ding hindi lang natin nakikita. Ang nakikita natin is magandang buhay, parang ganun, outside nga. Pero kung tayo magpo-prosper nga na sumunod tayo sa ating Panginoon, sabi ng Panginoon ay hindi natin maranasan 'to na mas less yung ano natin. Maging baga mas masaya yung ano natin, yung ating buhay. Okay, so wala bang tanong diyan? Baka may tanong kayo, ha? So, sabi dito, violation of the law, also known as sin, can lead only to pain, suffering, and eternal death. So ito yung mga consequence na, magiging matagumpay ka nga. Pero, yun nga, may pain. So yun hindi natin nakikita. Pero yung taong mismo, ay nararamdaman niya yun. Mayroon siyang suffering, di ba? So hindi maayos yung family, may ganon, mayroong mga pangyayaring ganon. At ang pinaka-importante sa lahat ay eternal death. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, ayaw mo sa Panginoon, hindi ka naniniwala sa Kanya, at the end of the day, hanggang dito ka lang. Ilang years ka lang magiging masaya. Halimbawa, pag age of 40, successful ka na, ang ganda na ng buhay mo, tapos wala ka sa Panginoon, ilang years mo lang i-experience yung joy na yon, di ba? 30 years? Ay, mga ganon. So, napakaiksi. Ang goal natin is yung eternal life na matagumpay pa tayo sa lupa, meron pa tayong eternal life na dun talaga wala namang problema. So, kung ayaw nyo magtanong sa lesson natin, sinasabi din dito na may mga tao namang masunurin sa atas. Talagang masasabi natin masunurin sa Panginoon. Malakas ang pananampalataya at sila nga ay mga nasa Bible, di ba? Pero anong nangyari sa kanila? Katanong, Di ba? Sige po. di ba yung pinag-uusapan natin yung pagsunod para mag-prosper? Paano kung isip ko, ay susunod lang ako para ako mag-prosper, pero wala naman pala akong pag-ibig at
parang ganun ba nun? Pwede ba yun? Oo nga. Pwede nga ba yun? Susunod ka lang. Parang walang pag-ibig, susunod ka lang kasi may takot ka eh, 'di ba? Yun yung takot na parang kasi ayaw mo ikaw ma-curse, gusto mo mag-prosper pero walang pag-ibig yung pagsunod mo. Pwede ba yun? Pero sumunod ka. Sige, paano natin resolbahin yan? Di ba pag Sige. may takot, may pag-ibig? Ang parang sinasabi ni Ate Mars sumunod lang pero walang parang yun yung legalism eh. Susunod ka lang. Word for word, susundin mo. Pero ang Pero- tanong kasi, bakit ka sumusunod? Kasi takot ka. Ganun Oo. po ba? Eh di Mm. ba Oo, takot. pag takot ka, ibig sabihin, nire-respeto mo yung decision ng na kaya ka sumusunod. Tapos, posible mo nga ba talaga yun na walang pag-ibig? Kasi di ba pag takot, parang ang gulo. Kasi di ba pag takot, ibig sabihin, may pag-ibig. Kasi nga, ewan? Takot. Example tingnan mo yung nangyayari doon sa Good Samaritan. Napakamasunurin ng yung dalawang taong hindi tumulong. Bakit di sila tumulong? Kasi sabat yun eh. Masunurin siya. Masunurin sila. Ayaw nilang magtrabaho. Trabaho yun, ganyan. Pero, sa sobrang masunurin nila, ang iniisip nila, wala akong mali dito kasi masunurin ako. Sumunod ako sa kautosan ng Panginoon. O, di ba? Ano sila daw? Walang pag-ibig yun. O wala silang, hindi sila. So, yun yung isang sample. Sige, brother, tuloy. Okay. So, pwede ka ngang sumunod na wala kang hindi ka natatakot. Kumbaga, ayaw mo lang, gusto mo lang sundin talaga. Kaya nga yung mga Israelites kino-correct ni Jesus, di ba? Kasi napakarami nilang batas para masunod yung Ten Commandments. Which is, yung mga batas na ginawa nila, ay labag na pala doon sa Panginoon. Hindi na siya ayon sa gusto talaga ng Panginoon na pag-ibig. Nawala yung pag-ibig, naging na lang, legalism na lang na mas importanteng sundin yung batas, 'di ba? Ang tao, sabi ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa, pero hindi mo siya tutulungan kasi Sabado ngayon, ayaw kong gawa ng ibang gawain na hindi para sa Panginoon. Di ba? Pero ang pagtulong pala sa kapwa, bagaman trabaho siya, pag-ibig yun sa hindi naman yun kasalanan na tumulong ka sa sa nangangailangan tuwing Sabat. So mayroon talagang ganon na masunurin ka pero hindi na ayon sa Panginoon or ewan ko, nasobrahan ba? Sobra. Pag wala ka, Parang Sabi na- legalistic ka, parang dogmatic ng tawag mo sa ganun. Parang kasi, yung tipong, di ba sabi ni Lord, if you love me, keep my commandments. So, paano ka susunod kung hindi mo naman mahal, di ba? Parang ang hirap lang. Yun talaga. Yun yung dahilan kung bakit di nasusunod. So, ang pinaka-reason, bakit di mo nasunod? Kasi Hindi mahal. hindi mo pala siya totoong mahal. So, patago-tago minsan para di tago-tago. Di ba? Ang Panginoon, hindi matataguan yan eh. parang bata, di ba? Pagka yung bata, andyan yung tatay, di ba? Pero pag wala na, parang ganun lang kasi wala sa puso niya yung sinabi na wag anak, wag. Di ba? Tama yun. So, hindi talaga niya totoong mahal. Kunwari lang na mahal ko yung magulang ko, pero pag wala dyan, wala pala. Pag yung anak ko talagang nasunod sa magulang, di ba? Takot siyang masaktan yung magulang niya sa hindi niya pagsunod. Nasa puso niya palagi sa kaisip yung pagsunod. Ayun. So, mayroong comment dito basahin ko yung mga comment Si Ezra, paano naman yung susunod sa Panginoon? Bakit ito yung binasa kanina natin Yung pangalawa ay iba daw po talaga yung pagsunod ng may takot sa may respeto.
So, totoo Yung po mga- yun. Meron kasing takot lang kaya sumunod pero wala, kung pwede lang hindi ko susundin yan pero takot kasi ako, magulang ko kasi yan. Parang ganun, di ba? Iba naman yung sumunod ka dahil respeto mo talagang nirespeto ko yung magulang ko, mahal ko yan kaya susundin ko siya kasi tama naman yung sinasabi niya, di ba? Pero iba yung takot ka lang, sumunod ka lang kung yung takot ka lang kung kaya mo lang sigurong lumayas ka na, di ba? Parang hindi mo lang sundin, ayaw mo talaga. Pero iba yung may respeto. So, kahit saan kasi, pag respeto kasi, kahit saan ka pumunta, maalala mo yung sinabi ng magulang mo at tama yung sinabi niya. Pero yung sumunod ka lang, pag nandyan lang siya, susunod ka nga. Magtatago. Pag wala siya, wala. Libre ka na. So ito pa, may tanong si Charlotte dito, may sabi si Charlotte dito, may mga instances po kasi na natakot ka lang kasi ayaw mo masaktan physically. Tama po yun. At yun nga rin, tingin ko, yun yung mga Israelites, kaya legalism sila. Ayaw nilang masaktan talaga ng physically. Pero may mga takot din naman na may love na ang respect. Depende po sa pag-accept ng tao. So totoo po talaga yon na yung iba, hindi natin siguro hindi lang nila na-realize na kailangan palang may pag-ibig or part yun ng pagsunod, yung may pag-ibig talaga. Kaya nga, baka kulang pa yung process or hindi ko alam kung gaano ba katagal yung process nga nung ma-learn natin na yung pagsunod ay may pag-ibig or kasama talaga yung pag-ibig sa pagsunod. Sa Panginoon para sa Panginoon, dapat pag-ibig sa pagsunod or takot ay magkasama. Hindi siya dapat magkahiwalay. Sa tao kasi, pwede kasing sunod lang sa company, sunod ka lang. At hindi mo gusto yung boss mo, basta sinesweldohan ako ng malaki, okay lang, di ba? So, ganun. Pero sa Panginoon, dapat magkasama talaga. Or magka-related yung dalawa, hindi pwedeng magkahiwalay. Okay. So, meron pa. Ito nga, i-discuss natin. Esther, sabihin mo lang kung time na tayo. Hanggang anong oras ba tayo? Ito, sabi nga dito, katulad ni John. Alam naman natin kung ano nangyari kay John the Baptist, di ba? So, napaka-buti niyang tao, napaka-masunurin sa Panginoon, pero anong nangyari sa kanya? Wala, ganun-ganun lang. Pinaputulan siya ng ulo, di ba? Dahil lang sa request ng isang bata. So, tandaan din natin na namumuhay tayo sa mundong makasalanan. So, talagang mayroong bagay na hindi natin minsan na kontrolado or pinapahintulot ng Panginoon. Kasi nga, makasalanan pa yung mundo natin Kahit anong gawin natin, mayroong mangyayari sa ating hindi maganda. So, isipin mo na lang yung si John, kinikilala ng lahat ng mga tao, nirespeto ng mga tao, pero kahit ayaw nga ng hari na gawin sa kanya kasi natatakot siya, pero dahil sa ego niya or ayaw niyang mabawasan yung kanyang pagtingin ng mga tao sa kanyang kapangyarihan, ginawa niya yung hindi niya dapat gawin. So, naging si John, namatay siya, di ba? Hindi maganda yung kanyang kinalabasan or kanyang kinamatay. Sino pa? Si Job. Wala namang kasalanan din si Job. Bakit? Meron siyang nangyari sa kanya yun. Gaano kasakit yung nangyari sa kanya. So, ang sa lesson natin, mga kapatid, may mangyayari talagang ganun nga, pinapahintulot ng Panginoon. Pero ang importante is, hindi man maganda yung bagaman sumusunod tayo sa Panginoon at namatay tayo sa kanyang pangalan, ang importante is secured naman yung future natin. Kumbaga sa langit. Yun yung mas importante. Magpo-prosper pa rin tayo. Akala lang natin hindi nag-prosper dito kasi pinatay tayo or may nangyari sa ating hindi mabuti. Pero kung titingnan mo naman, ang sabi ng Panginoon, pag tayo namatay sa kanyang pangalan, meron naman siyang reward sa atin. So, prosper pa rin yun. Magpa-prosper pa rin tayo pagdating ng ating Panginoon. So, yun yung i-goal natin. So, wag nating sabihin na gagawa ka ng mabuti, meron pa rin namang hindi mabuting mangyayari sa iyo. So, parang pareho lang naman. Pero, totoo naman yon na mararanasan pa rin natin yung pagsubok, mararanasan pa rin natin yung kahirapan kasi kasalanan tayo Consequence na yan ng kasalanan na namana natin. At sinumpa nga tayo, di ba? Kinurse na yung tao na
kahit anong gawin natin, nandiyan talaga yung mga tinik sa buhay natin, kaya mararanasan natin yan. Pero mas malilesen yan kung tayo sumusunod sa Kanya. At ang pinakamahalaga is yung future nga, yung pangako niya na binigay sa atin. Hindi man tayo or pinatay man tayo dito sa mundong ito dahil sa ating pananampalataya, pagdating naman niya ay mayroon tayong napakagandang reward at mayroon tayong eternal life. Yun yung prosper na talagang i-goal natin. Si David meron din sinabi dito eh. Sabi niya na gugustuhin pa niya, ano sabi niya dito? I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Di ba? So mas gusto pa niyang maghirap or yung mahirap na trabaho kaysa doon siya na maganda nga ang buhay mo pero nandun ka naman sa wickedness na alam naman niya na in the future ay wala siyang eternal life na marireceive. So, dagdag, baka meron kayong gustong idagdag? Dagdag na Sige pa. sa Kaya, si Kaya. Dito sa Second Chronicle sa 31 ba to? 31, 20 and 21. Napakaganda po ng sinabi dito. Sabi to, at ganito ang ginawa ni Hezekias sa buong Huda at siya ay gumawa ng mabuti. Siya daw po ay gumawa ng mabuti at matuwid at tapat sa harap ng Panginoon niyang Diyos. 21, at sa bawat gawain na kanyang pinasimulan sa paglilingkod sa bahay ng Diyos at sa kautusan at sa mga utos upang hanapin ang kaniyang Diyos. Kanyang ginawa ng buong puso at siya ay guminhawa. Yun lang pala ang kailangan natin gawin para tayo ay guminhawa. Sa 2 Chronicle 31, 2021. Napakaganda ng kanyang sinabi rito. Tama po yun kapatid na talagang pag sinunod natin ng Panginoon, sa umpisa may mga struggle yan. Di naman mawawala yan eh. Sa mga sa mga bagong graduate, yun mahirap talaga maghanap ng trabaho. Pero kung mag-stand ka talaga dyan sa pananampalataya mo, bilangin mo, maybe after 5 years, makakahanap ka talaga ng ibibigay sa'yo ng Panginoon na maayos or yung hindi ka na makakalabag sa kanyang mga kautusan, makakasunod ka sa kanya. Siguro 1 to 2 years, 3 years, maranasan mo yung struggle na may rejection, may fail ka dahil sa pananampalataya mo. Pero pagpatuloy mo yan, ay darating yung ibibigay sa iyo ng Panginoon na yung magagawa mo na yung iyong pananampalataya, di ba? Napakabuti natin Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Maraming pagsubok pero susundin mo lang. Ay magpo-prosper ka talaga. Kaya nga nang binasa ni Ate Mars na si Hezekiah, di ba? Talagang sinunod niya ay naging prosperous siya. So wag kayong mag-alala na mahirapan kayo sa umpisa. Kasi ganoon naman talaga eh. Isang rin yan, isang training, isang learning din yan sa buhay natin na sa umpisa ay meron tayong struggle. Pero continue lang talaga tayo na sumunod sa Panginoon at dating sa huli, maranasan natin na talagang ibibigay din ng Panginoon sa atin kung ano man yung hinihiling ng ating puso. At yung tagumpay nga na pinangako niya ay talagang ibibigay niya sa atin. Meron pa? Meron pa ba tayong oras, Ezra? Or okay, last na lang siguro. Itong si Jesus as our example. So, napakahirap nga, di ba, na ang buhay naman ni Jesus ay hindi lang siya dito pumunta sa lupa para lang mamuhay ng perfect or para lang sundin ang utos ng ating Panginoon. Kundi siya talaga ay maging example natin. Diba? Kasi substitute siya natin. Hindi lang siya dito pumunta para, okay, substitute ako yung magiging, anong tawag doon? Yung sacrifice. Pero pinakita din ng ating Panginoon na kaya nga ng tao. Kasi si Jesus talagang tunay siyang tao nung nandito sa lupa. Pero
'Di ba siya ay naging perfect yung kanyang buhay, wala siyang kasalanan, naging obedient siya, nagawa niya. So yun yung example natin. So, tingnan lang natin yung buhay ni Jesus. So, huwag tayong mag-alala kung tayo naman talaga ay nagkakasala, hindi man natin makuha yung perfect na buhay ni Jesus o kanyang perfect obedience, eh, okay lang yun. Ang importante is bumalik tayo or nagsikap tayo na gayahin yung example na meron tayo. 'Di ba? Huwag tayong tumingin sa tao. Sa mga pastor minsan merong mga tao nagsasabi, "Bakit si pastor na ganito, ganyan, ganyan." Kasi tao lang din naman sila, nagkakamali din. Kaya nga ang pinaka the best example talaga natin sa buhay natin, na siya dapat nating tingnan, i-focus yung, ating isip at mata natin sa buhay ni Jesus. Kaya nga yung pag-aaral sa kanyang buhay ay napakahalaga kasi siya yung example natin, eh. Kung hindi natin alam, hindi natin alam ang kwento ng buhay ni Jesus, hindi siya kilala, eh, paano ngayon example natin? Wala tayong susundan na example kasi hindi natin alam. At, paano rin ituturo natin? Wala rin tayong maituturo, 'di ba? Which is yun yung gawain natin. Kaya importante na alam natin yung, ating sinusundan or kilala natin. Meron bang, dagdag? Yun talaga yung pinakahuling, yun nga, dito sa lesson natin, sacrifice talaga yung pinakahuli, di ba? Kailangan sacrifice tayo katulad ng ginawa ni Kristo, di ba? Habang namumuhay sa mundo, ipakita natin kung paano din tayo mag-sacrifice para nang masundan natin yung yapak ni Kristo. Diba? Kasi ang sabi nga ni Kristo, sumunod kayo sa akin, di ba? Yun ang sabi ni Kristo. Diba? Siyempre, kung susunod tayo kay Kristo, kailangan meron tayong isa-sacrifice. Diba? Kailangan natin ng sacrifice talaga kasi kung hindi natin kaya mag-sacrifice, hindi natin kaya tumanggap ng mga pagsubok o kung ano mang mga hindi magandang nangyayari sa buhay, hindi natin kayang sundan yung yapak ni Kristo. Kasi mismo si Kristo, dinaanan niya lahat yun. Diba? Sa pamamagitan nun, doon makikita yung pag-ibig mo kung paano mo masusunod yung kung paano ka magiging isang tapat na Kristiyano. So paano nga ba natin? Ano bang mabuti nating gawin para masundan natin yung example na pinapakita ni Jesus? Meron bang gusto magbigay ng example? Paano masusundan si Jesus? Napakahirap ba? So, medyo mahirap naman talaga. Pero, yun nga, kung kilala natin si Jesus, alam natin ang kanyang gagawin sa isang sitwasyon. 'Di ba? Every situation na meron tayo, dapat tanongin sa sarili natin na kung si Jesus kaya, ano kayang gagawin niya sa sitwasyon na ito? At nasa sa atin na yun, 'di ba? We have a choice kung tingin natin susundin ba natin yung dapat or tingin natin gagawin ni Jesus or yung gusto natin ang gagawin natin. So, importante nga na alam natin yung iniisip, ano natin yung kaisipan ng ating Panginoon. Kasi yun nga yung magiging guide natin na sa ating pamumuhay. Kasi alam natin napaka-komplikado. Marami tayong decision na ginagawa araw-araw at kung yung example natin sinusundan ay hindi tama, eh baka maligaw din yan tayo. Okay, so siguro summarize na natin. Sabi ng lesson natin, love, the basis of creation and of redemption. So pag-ibig naman talaga eh. Kaya yung mga law na binigay nating Panginoon, tinuturo sa atin talaga niyan is pag-ibig. Lahat naman yan, di ba? Sabi nga sa New Testament, kung isa-summarize mo yung law, ay tumutukoy talaga yan sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. So, hindi mo pwedeng ihiwala yun na masunurin ka lang pero hindi ka matulungin. Parang kakaiba, di ba? Masunod ka sa Panginoon pero hindi ka naman tumutulong. Kasi sabi ng Panginoon, pag mahal mo siya, siyempre pag mahal mo, pinapakain mo, tinutulungan mo. Sabi niya,
eh pinakain mo ako. Nung tinanong Panginoon, kailan kita pinakain, kailan kita pinatuloy, kailan kita dinamitan? Yung ginawa mo pala sa mas nangangailangan ay ginawa mo sa Panginoon. So, yun yung hindi talaga sila magkahiwalay. Kaya lahat ng ito ay tinuturo para sa pag-ibig. At tandaan din po natin kapatid na ang Panginoon ay gumagawa ng lahat ng paraan upang hindi natin makalimutan ang kanyang commandments na tinuturo niya sa atin. 'Di ba sa Israelites nga tinuro ginawang kanta ni Moses para hindi makalimutan. At minsan kahit kanta na nga hindi pa iniintindi, kumbaga binabaliwala yung message ng kanta dahil matagumpay naman, maayos ang ating buhay. Ganoon ang nangyayari sa Israelite, kahit kinanta na nila yon, tinuro yun sa kanila talaga, nakakalimutan pa rin nila dahil pag sila ay naging matagumpay, nawawala sila sa hindi nila iniintindi, hindi nila iniisip yung lyrics ng kanta, yung message, ano bang ibig sabihin nun. Ganoon din sa buhay natin, kung maaari gayahin natin sila. Sa bagay, napakarami ng kanta tungkol sa Panginoon, di ba, sa kanyang kautusan. So yun yung iniwan na sa atin na pag-isipan natin na itong mga message na ito ay para talaga sa atin, para hindi natin makalimutan ang ating Panginoon. Minsan naalala lang natin siya pag tayo ay nasa pagsubok na or nasa kahirapan or nasa problema na. Pero sana ay bago dumating yung problema ay talagang maaalala natin. Pero maganda rin na naalala din, kaya nga maganda 'di ba na talagang siya ay nagpapaalala kahit matigas yung ulo natin minsan, ay ini-ignore natin siya minsan, ay pagdating ng problema ay pinapaalalahanan pa rin niya tayo. Ibig sabihin nun, mahal po talaga tayo ng ating Panginoon. So yun naman basta't hindi tayo tumatanggi sa pag-ibig ng Panginoon sa kanyang paalala, ay willing siyang tanggapin tayo at willing siyang turuan tayo. So yun, hindi ko alam kung meron pa kayong mga tanong. So wala na ba? Time na po. Time na daw pala. Okay, so yun, basta mga kapatid, huwag po nating kalimutan na ang law ay yung teacher natin, nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At ang law ay pag-ibig din, na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. So yun yung maging gabay natin talaga. Araw-araw, every minute sa buhay natin, isipin natin, ito ba ay ginagawa ay para pag-ibig sa Diyos o ito ba ay pag-ibig din sa tao. So yung impact ng ating gagawin ay talagang isipin natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Okay, so maraming salamat at happy Sabat sa ating lahat.